Okay mga bossing, ito. Checking muna tayo sa loob ng makina natin sa ilalim ng U-box natin. So, ayan, pagbukas natin dyan mga boss, talagang napakadumi. So, matagal-tagal ko nang hindi ito nalilinisan. Tapos yung mga boss, yung bago natin linisan yan, update ko lang kayo sa IEC ko Siyempre, na to, 1 year na and 4 months na yata yung tagal niya ng simula nung pina-upgrade ko yung ECU, pina-update. So hanggang ngayon, yung IC ko is normal pa rin mga boss. Wala nang aberya nangyari na wala nang minor, wala nang ganun. Tsaka okay na talaga yung under niya simula nung napa-upgrade siya mga boss. Update ko lang to Tapos mga bossing dyan, yung throttle body ko, hindi ko nalinisan pa yan. Kumbaga, stock pa rin siya. Nalinisan lang yan yung simula nung napa-upgrade lang yung ECU tapos yung IEC ni-reset. Pero yung linis na dyan lang sa pinaka ECU niya, pinaka IEC niya, yung pinaka dyan pasukan. Yun lang yung pinunasan namin. So yung pinaka buong throttle body hindi ko pa nalilinisan yung mga boss, pati yung FI. So hanggang ngayon, okay pa rin yung under ng motor ko, okay pa rin manakbo, wala pa rin hagok, yung ganun. So wala pa rin bukas-bukas yung makina niya mga boss, alaga lang sa langis, tapos tune up lang, yun lang dyan. Yung mga napapalitan sa loob, walang tagas. So nasa pag-aalaga din natin yung mga bossing. Tsaka dyan, kailangan din natin linisan, hindi lang puro labas yung linisan natin mga boss. Kita nyo, dahil alikabok na, tingnan mo yung airbox sa may air filter. Halos kinapitan na yung pinaka tube niya, yung tubo, papuntang throttle body, madumi na taga mga boss. So dyan, hugasan lang natin yan, pupunasan ko lang yan. Yung iba kasi nakikita ko, pero discarding nila yun. Discarte ko lang is ganyan lang. Banlaw sa tubig yung basahan, tapos pigain, tapos punas ulit yan. Natanggal naman yung mga dumi. Yung iba kasi binubuhusan, pero hindi ko naman sila inaano kung ano yung diskarte nila. Pero bahala na kayo kasi dyan, marami ding dyan, supply ng mga kuryente. Puro electrical source din dyan kasi FI nga itong motor natin. So, ingat na lang tayo. Kailangan natin yun. Kung bago natin pandarin, tuyong-tuyo na. Yan, at least nakakasigurado tayo dyan mga boss na punas, tapos banlaw lang. Diyan malilinis naman natin, matatanggal naman natin yung dumi. Ayan, ganyan lang mga boss, punasan lang natin mabuti. Wag naman basta matanggal lang yung mga dumi-dumi o na yun mga boss. Tapos diyan mga boss, pagka punas ko diyan, siyempre makita natin diyan baka may mga grounded ako kaya nababalatan na. So ayun nga, paglinis ko nga mga boss, nakita ko nga diyan mga bossing yung diyan sa may hose ng CVT, yung hose, yung intake air cool niya papuntang CVT natin sa panggilid. Yan, may punit na sa mga boss, nakita ko ngayon. So yan, maganda rin yung pagkabukas natin ng paglinis natin ng loob ng makina is at least check natin na may mali na pala sa loob natin. Ayan, dyan mga boss, kunti lang naman yung butas yan. So ang discard ko dyan is babalutin ko lang ng electrical tape yan, hindi pa naman taga punit na punit. Pero at least yan, kailangan natin yung ma-compress o matakpan kasi yan, importante yung hose na yan para sa panggilid natin, kasi para mabawasan yung init ng natin panggilid habang tumatakbo tayo, kasi importante yan, pag once sa sobrang init yan, sigurado puputulin talaga yung belt natin dyan. So importante yan na compress intact dapat yung pumapasok na hangin dyan mga boss. So importante yung balutan natin para walang singaw taga, para yung tingin ng hangin ng panggilid natin is talagang masupplyan niya ng labanan yung init ng panggilid natin mga boss. Tapos yan mga boss, okay na, malinis na. So dyan lang, advice ko lang, kailangan din natin linisan yung loob. Huwag natin di pabayaan niya kasi yan, importante rin dyan na malinis natin para iwas aberya tayo sa biyahe natin mga boss. So dyan mga boss, yan lang naman ang ko sa inyo. Thank you.